maganda ma'am yung ano, hindi nakainom. Madali tayo ngayon, hindi na. Mahirap po kasi pag baka makatulog kayo dyan eh. Gumigiwan kasi tayo eh. Ganito talaga ang nangyari. Napapansin ko na parang naiidlip ang aking pasahero sa likod ko. Ang dahilan kung bakit gumigiwang ang takbo ng aking motor. Kaya nagpasya ko na ihinto muna sa tabi at sinabihan ko siya na baka gusto niya magkape muna at magpahinga. Dito ko na binuksan ang aking camera para sa safety purposes. Pero bago ko pa man siya isakay, alam ko na nalasing siya at nakainom. Sinabihan ko siya kung kaya niya sumakay sa motor. Pero ang sabi niya, okay daw, kaya daw. Kaya alam nang tumatakbo na kami, doon na siya inabutan ng antok at nakakaidlip talaga siya sa motor. Kaya nakailang giwang ang aking motor. Ngayon ko lang talaga napagtanto na dapat talaga wag isasakay pag nakainom ang pasahero. At dahil sa umaga naman, at sinabi niya na kaya niya naman umangka sa motor, kaya pumayag ako. Na kahit alam ko na delikado sa isang pasahero. Sa disgrasya yung gano'n eh. Malapit sa disgrasya. Parang malapit. Maganda na yung nag-iingat mo eh. Yun yung medyo malapit na daan ma'am. Kasi kung pupunta pa tayo sa may kawayan. Traffic kasi eh. Di naman tayo pwede magmadali ma'am kasi unang-una nakain ng kapatid. Dapat ginagawa mo yung traffic po kasi di naman. Oo nga po, siyempre traffic, alam naman tayo kahit anong ano dyan, kung ganyan no, tayo mo lumulusot lang nga tayo ma'am eh. Takot lang din kayo. Nag-iingat lang ako ma'am kasi pasahero kayo eh. Kaganito, makakapatuling ka pa nito. Dito, nagagalit na siya at pinagsasabihan niya ako na parang ang tagal daw ng aming biyahe. Na hindi rin nga ako pwede magmadali dahil inaalalayan ko siya at pinagsasabihan at baka makatulog at malaglag siya dyan sa likod ko. Hinayaan ko na lang siya na magsalita na kung ano-ano. Pinagpatuloy ko na lang ang pagmamaniho na may iba yung pag-iingat. At di ko rin naman siya pwedeng ibaba sa daan dahil mas delikado dahil nakainom siya. Lagi ko na lang siyang chine-check sa likod ko at pinagsasabihan ko na huwag matulog dahil delikado. Kaya lang, di niya talaga maiwasan. Oh no! Ginagawa mo! At sa puntong ito, pinagsabihan ko na naman siya na huwag iidlip sa likod ko. First time ako makasakay ng lasing ma'am. Kasi mahirap kasi ma'am pare. Inaano ko lang naman sa'yo. Baka kasi makatulog ka dyan. Baka mahulog ka. Mawalog na yung TV pag malikot. Hindi yan sapat kasi pag nakatulog at tulog eh. Wala yun ma'am, ano yun? Walang ibandang talaga, yun.
At sa parting to, habang traffic, may nagtanong sa amin na isang mama kung saan daw papunta ang Malabon. At parang dito na himasmasan ang aking pasahero. Pa nga tayo 20 minutos mag Boy, saan papunta? Santa Maria. Saan papunta? Philippine Arena kaya? Sa Bukawi? Philippine Arena yan eh. O Malabon ako? Malabon? Malabon. Ba't balik ka? Paano na yan? Pagiginto na yan. Ang ano, itang... Lusot ako ng sangandaan. Ito, papuntang MacArthur. Monumento. Doon ang monumento. Pabalik. Lagpas na kayo ng Marilao. Marilaw? Saan yun? Dito. Balik kayo, balik. Doon. Galing ako sa Marilaw eh. Okay. Diretso mo lang yun, Marilao. Galing na ako doon. Pauwi na ako sa Maynila. Hindi niya. Dadaanan mo yung Valenzuela. Monumento, pizza. Babalik ako. Wala, paano ka na yan? Pamalulos na yan. Giginto. Ah, ganon? May mas murah. Buti nagtanong no? Kaya nga eh. Layo na na natakbo. Nagchika-chika ka na lang kanina para di kayo naantok. O tingnan mo ngayon, ayos tayo dahil di kayo naantok. Lumilis yung ano natin eh, daan eh. Yung lumilig mo yung motor mo doon. Nasa highway pa. Nasa highway pa naman tayo. Itawid na kita doon. Tawid na kita. So ayan, salamat naman, nayatid na natin guys.